Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings. Basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa Aklat ng Hukom. Noong mga araw na iyon, ang Espiritu ng Panginoon ay lumukob kay Jefte. Nagpunta siya sa Galaad at Manases. Pagkatapos ay nagbalik sa Mispa, Galaad, at saka nagtuloy upang salakayin ang mga Amonito, at nangako si Jefte sa Panginoon ng ganito, "Kapag niloob ninyo na malupig ko ang mga Amonitong ito, susunugin ko bilang handog sa inyo ang unang sasalubong sa akin pag-uwi ko." Sinalakay nga ni Jefte ang mga Amonito at pinagtagumpay siya ng Panginoon. Nalupig nila ang mga kalaban at nasakop ang 20 lungsod mula sa Aroer sa palibot ng Minit hanggang sa Abel-Queramim. Marami silang napatay na Amonito. Nang magbalik si Jefte sa Mispa, sinalubong siya ng anak niyang babae at sumasayaw sa saliw ng kaniyang tamburin. Siya lamang ang anak ni Jefte. Nang makita siya ni Jefte, hinatak niya ang kaniyang kasuotan at buong paghihinagpis na sinabi, "Anak ko, kay bigat na bagay nitong ginawa mo sa akin ngayon, na ipangako ko sa Panginoon na ihahandog ko sa Kanya ang unang kasambahay kong sasalubong sa akin ngayon." Sumagot ang anak ni Jefte, "Kung nakapangako kayo sa Kanya, tuparin ninyo, yamang niloob niyang magtagumpay kayo sa inyong mga kaaway na mga Amonito. Ngunit may isa lamang po akong ipakikiusap sa inyo. Bayaan ninyong isama ko sa bundok ang aking mga kaibigan upang ipagluksa ko ng 2 buwan ang aking pagkadalaga." Pumayag naman si Jefte na umalis ng 2 buwan ang kaniyang anak. Nagpunta nga ito sa bundok kasama ang kaniyang mga kaibigan upang ipagluksa ang kaniyang pagkadalaga, pagkat mamamatay siya nang hindi magkakaasawa. Pagkaraan ng 2 buwan, nagbalik siya sa kaniyang ama at isinagawa naman nito ang kaniyang pangako sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Isa sa mga hukom ay si Jefte. Siya ay isang tulisan. Ngunit noong ang mga Israelita ay nilupig ng mga Amonito, wala silang kalaban-laban sa mga ito. Pinakausapan nila si Jefte na mamuno siya bilang hukom. Pumayag naman si Jefte. Bumuo siya ng mga kawal niya mula sa mga Israelita. Bago siya makipagdigma, sumumpa siya sa harap ng Diyos na iaalay niya ang unang matagpuan niya pagbalik niya sa kanilang bahay sa Mispa kung siya'y magtagumpay. Hindi natin alam bakit ganito ang kanyang sinumpa sa Diyos. Natalo ni Jefte ang mga Amonita. Hindi na sila ang Panginoon ng mga Israelita. Pag-uwi ni Jefte, ang unang sumalubong sa kanya ng masayang-masaya, tumutugtog at umaawit pa ay ang kanyang dalagita, ang kanyang kaisa-isaang anak. Tumangi si Jefte. Pero sinabi ng kanyang anak na gawin niya ang kanyang ipinangako sa Diyos. Humingi lang siya na pahintulot na bigyan siya ng 2 buwan upang ipagluksa ang kanyang pagkadalaga kasama ng kanyang mga kaibigan sa bundok.
Pagkaraan ng 2 buwan, bumalik na siya at inihandog siya ni Jefte sa Panginoon. Ang paghahandog ba ni Jefte ay isang human sacrifice? Marahil hindi, kasi hindi gumagawa ng human sacrifice ang mga Israelita. Bakit ang pinag-usapan dito ay ipagluksa ang kanyang pagkadalaga? Para sa mga Israelita, ang manatiling dalaga habang buhay, ang hindi magkaroon ng anak ay isang sumpa o parusa ng Diyos. Para na itong isang kamatayan kasi wala nang magpapatuloy ng kanyang buhay. Kaya maaari na ang pag-aalay sa Diyos ay ang pagtatalaga ang anak ni Jefte na manatiling walang asawa. Pagdating lamang ng bagong tipan, na ang hindi pag-aasawa, ang manatiling birhen ay isang magandang bagay. Ito ay isang pagtutulad kay Jesus, ang anak ng Diyos na naging tao, na natiling birhen, walang asawa, buong buhay niya sa kanyang pagsunod sa kalooban ng Ama. Ganon din si Maria, ganon din si San Jose. Ang pagkabirhen nila ay dahil sa kanilang paglilingkod kay Jesus. Sapat na si Jesus. Hindi na kailangan pa ng iba. Ang pagkabirhen alang-alang sa karya ng Diyos ay buong pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Hindi ito pagkukulang. Ito ay ang paglalabis ng pagmamahal. Sapat na ang Diyos. Sa pagbasang ito, makikita natin ang katapatan sa pangako ng Diyos. Naging tapat si Jefte sa salita niyang binitiwan sa Diyos at tinulungan din siya ng maging tapat ng kanyang anak na babae. Hindi tayo basta-bastang gumagawa ng panata o pangako sa Diyos. Pero kung may ipinangako tayo, gawin natin ito. Maging tapat tayo sa Diyos. Maging tapat tayo sa ating pangako sa kasal. Maging tapat tayo sa ating pangako sa binyag. Sa aming mga pare, maging tapat kami sa aming pangako sa aming ordinasyon. O Panginoong Diyos, hindi mo kami pinababayaan. Palagi kang tapat sa amin. Si Jesus na nakapako sa krus ay ang konkretong tanda ng iyong katapatan. Tulungan mo rin kaming maging tapat sa iyo. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.